Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Bumabati sa inyo ng magandang araw. Si Pastor Ruel Camya po. Welcome sa Tinig ng Pag-asa. Magandang araw po kapatid na Rosalie Cunanan, Marjorie Almasar. Magandang umaga sa inyo mga kapatid. Samahan po ninyo ako sa talatang ating pagbubulayan ngayong umaga sa Colossians chapter 3 verse 12. Ganito po ang ating mababasa. Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasang ito ng kanyang banal na salita na sa umaga pong ito'y ating pagbubulayan. Mga kapatid, natalakay na po nating 2 beses ang mga talatang ito. At kahapon po ay atin pong pinag-aralan ang kasuotang humility. Ano po? Dito po ay ipinakikita na araw-araw po tayo paggising natin sa umaga, we take a few minutes to decide kung ano susuotin. Kung tayo aalis, meron tayong kasuotang panggala, may kasuotang pantulog, may kasuotang pangparty at iba-ibang kasuotan. Pero dito po sa talata ng Colossians chapter 3, hinahamon tayo rito ni Apostol Pablo na ang suotin natin ay ang karakter ng ating Panginoong Hesukristo. No matter where we go, or who will see us, or whom we will be associated with on that day, gusto ng Panginoon, God wants us to clothe ourselves as Jesus would. At sa umaga pong ito, ang ating pag-aaralan ay ang kasuotang compassion. Sa Tagalog po ito ay, ano po ba yung compassion? Kahabagan. Ano po? At ito po yung nais ng Panginoon na suotin natin bilang mga mananampalataya. Meron po isang kwento, many years ago, a survivor of a Nazi death camp ay sumulat. At sa kanyang mga sulat, kitang-kita mo yung kataga ng bitterness sa kanyang mga liham. Ang sabi po niya doon sa kanyang sulat na naiwanan, here's to a world that did not care, to those who had eyes but would not see, to those who had ears but would not hear, to those who had voice but would not speak. Ito po yung kanyang isinulat. Dahil sa kanyang pakiramdam, ang mundo ay napakalupit, may mga mata na hindi nakakakita, merong mga tengang hindi nakikinig, at merong mga boses na ayaw magsalita. Galing po ito sa isang survivor sa Nazi camp nung siya'y natagpuan. Then later on, namatay na rin po ito. At ito pong liham na ito ay na-publish para ipakita na hindi dapat at hindi marapat na ang mundo ay magbulag-bulagan, magbingi-bingihan at tumahimik sa mga bagay na nangyayari sa kanyang kapaligiran, lalo na kung may kinalaman ito sa pagiging mahabagin. Let me ask you a question this morning. Mga kapatid, when it comes to the people around us, to the people around you, how well do you see? How well do you hear? Do you speak out on behalf of those people? Lalo na yung mga oppressed, lalo na yung mahirap, lalo na yung mga api. Tumatayo ba tayo at nagsasalita para sa kanila? Now, the last question will be, do you care about people who have been wounded by life and are presently hurting? Or, meron tayong mga blinds. Nilalagyan natin ng blinds ang ating mga paningin. Alam niyo po yung blinds, pangharang sa liwanag. Diba? Pag yung bahay mo ay may bintanang malaki, para hindi ka naman exposed sa labas at hindi mo nakikita yung nasa labas, yung liwanag, nilalagyan mo ng blinds. O merong mga blinds ang ating mga mata na binubuksan lang natin sa mga gusto nating makita at most of the time sinasarhan natin sa mga bagay na ayaw natin makita. Paano natin tinitingnan ang mga tao sa ating kapaligiran? These are the questions you must ask yourself this morning as we consider the things we need to wear as Christians. We are being challenged right now to wear compassion. Ngayon, maliban doon sa talatang binasa ko sa inyo na inyuutos ni Apostol Pablo na magsuot tayo ng kahabagan, meron pa hong isang talata sa Bible na gusto kong puntahan natin. Medyo hindi po talata, mga talata. Ito po yung matatagpuan in the book of Luke chapter 10, 25 to 37. Mahaba-haba, no? Luke
10:25 to 37. At pamilyar po kayo rito. Nagawa na pong pelikula ito, naging drama play na ito sa mga simbahan, at very very common verses po ito. At palagay ko hindi lang 5 o 3 beses niyo nabasa ang mga talatang ito. So ating pong basahin po, Luke 10:25 to 37. Simulan natin sa verse 25. On one occasion, an expert of the law stood up to test Jesus. Take note, to test Jesus. Teacher, he asked, what must I do to inherit eternal life? Sagot ni Jesus, what is written in the law? How do you read it? He answered, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind, and love your neighbor as yourself. You have answered correctly, Jesus replied. Do this and you will live. But he wanted to justify himself, so he asked Jesus, and who is my neighbor? In reply, Jesus said, a man was going down from Jerusalem to Jericho when he was attacked by robbers. They stripped him of his clothes, beat him, and went away, leaving him half dead. A priest happened to going down the same road, and when he saw the man, he passed by on the other side. So to a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. But a Samaritan, as he traveled, came where the man was, and when he saw him, he took pity on him. He went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine. Then he put the man on his own donkey, brought him to an inn, and took care of him. The next day, he took out 2 denarii and gave them to the innkeeper. Look after him, he said, and when I return, I will reimburse you for any extra expense you may have. Now, which of these 3 do you think was a neighbor to the man? The robbers. The man who fell into the hands of the robbers. The expert in the law replied, the one who had mercy on him. Jesus told him, go and do likewise. Ito po mga kapatid ay napakalinaw na pagpapaliwanag kung sino ang ating mga neighbors, kung sino ang mga taong ating kahahabagan. Ano po? What must I do to inherit eternal life? Ang tanong ng lalaki. He asked it with an unreasonable motive, and the motive is just to test the Lord Jesus. It was to tempt the Lord Jesus. It's a word that means to thoroughly test, yung word na to tempt. This guy is not interested in discovering the truth. Wala siyang pakialam sa katotohanan. In fact, alam niya ang totoo. But he is now interested in having a debate with the Lord. And Jesus answers the question by pointing him back to the law. Ano ba sinasabi ng kasulatan? Ang sabi ng Panginoon, what is written in the law? So binasa po nila yon. Sa Matthew 22, nakasulat din po yung batas na yun eh. 2 universal law ng mga Hudyo at ng bawat isa sa atin. Sinamarize ang lahat ng kautusan sa 2 ito. Ibigin mo ang iyong kapwa, ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, at ibigin mo ang kapwa gaya ng iyong sarili. Ang sagot ng Panginoon, tama ka. Hindi po mali ang sagot ng lalaki, tama siya. But the problem is, alam niya ang tama, alam niya ang katotohanan, pero hindi niya ito ipinamumuhay. At marami pong ganito. Para po itong mga Kristiyanong puno ang kanilang closet ng mga bagay na dapat nilang suotin, pero hindi nila sinusuot. They know the truth, they have the truth, but the thing is, they do not practice the truth. Kumusta kapatid ngayong umaga? Alam ninyo na dapat nating suotin ang humility, ang compassion. Pinag-uutos ito. Ang tanong, kasama ba ang mga bagay na ito na meron tayo bilang mga Kristiyano? Yes. But the question is, isinusuot ba natin ito? So what does the parable of the Lord Jesus teach us about compassion? 1. Tinuturo ng Panginoon, we must be insightful in our living. Bilang mga mananampalataya, hindi tayo nabubuhay sa ating mga sarili lang. Hindi po ba? Alam niyo po, merong kanta yung mga Roman Catholic, lagi ko naririnig yun.
Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang mamamatay para sa sarili lamang. So ano pong ibig sabihin nito? Ikaw ay nabubuhay hindi para sa sarili lamang. We cannot ignore a hurting world. Kumusta tayo? Tayo ba yung wala nang pakialam sa mundong ito? Wala na tayong pakialam sa mga injustices. Wala na tayong pakialam sa mga paghihirap ng ating kapwa. Lalo ngayon po, ito pong pandemic, ginawa tayong mamuhay ng survival of the fittest. Kung sino malakas siyang nasa ibabaw, kung sino meron siyang mabubuhay. At kita natin ang kahabag-habag na kalagayan ng mga taong walang kakayahan. Walang hanap buhay. Wala nang maipakain sa pamilya. Pero kumusta yung mga meron? Yung mga umaapaw ang biyaya? Yung maraming mga saganang kabuhayan? Do you have compassion on those people? Lalo po tayo bilang mga mananampalataya. Maraming paraan para ipakita ang kahabagan. Maraming paraan para ipakita ang pagdamay. Hindi lang po sa panahon ng mga pagdadalamhati, kundi sa lahat ng pagkakataon kapag nakita natin ang opportunity. Tandaan mo kapatid, kapag nakakita ka ng taong dadamayan, hindi ka dapat humanap ng iba para tumulong. The fact na sa harapan mo ginawa ito ng Diyos at ipinakita, ikaw ang merong kakayahan para tumugon doon. You may not answer for all of what is happening. Hindi man ikaw ang sagot sa lahat ng mga nagaganap, pero gagamitin ka ng Diyos bilang inisyal na sagot sa kanyang pangangailangan. Alam niyo po itong robbers na ito, o itong Samaritan na ito, na tumulong doon sa taong hinold up. Hindi naman siya lahat ang gumawa. Initially, siya nag-bandage ng sugat, nilinis niya ito, dinala niya sa inn, at pagdating doon sa inn, kumausap siya ng innkeeper na mag-aalaga. Minsan ito ang problema natin, kaya ayaw natin tumulong . Masyadong hassle. Masyadong mabigat para sa akin. Aasikasuhin ko yan, aalagaan ko yan. Abala. And many people look at compassion the same way. Katulad ng pari. Nang dumaan ng pari, alam niya na ito'y miyembro niya. No, Hudyo. Kapareho niyang Hudyo. Kababayan niya ito. Siya ang unang may karapatan na dapat tumulong dito. Pero umiba siya ng daan. Anong tawag doon? Nagbulag-bulagan siya. Umiwas siya ng daan dahil ayaw niya ng kaabalahan. Dahil pag tumigil siya, dapat lang natingnan niya ito. Pero lumiko siya ng daan. Ito po yung priest, ito po yung mga tao na nag-aalaga ng kasulatan. Sila po yung nangangaral ng kahabagan. Sila po yung nasa frontline dapat ng pagsusuot ng compassion. Pero ang mga taong ito nagbulag-bulagan sa pangangailangan ng kanyang mga kababayan. Sabihin niyo po kung hindi ito totoo sa panahon ngayon. Sino po ang pinakamayamang ahensya sa buong mundo? Ang pinakamayamang ahensya sa buong mundo ay ang simbahan. Ang pinakamalaking mga building ay pag-aari ng simbahan. Ang pinakamayaman sa Pilipinas ay hindi gobyerno, hindi ang mga oligarkiya. Ang pinakamayaman sa Pilipinas ay ang simbahan. Ang may-ari ng mga ospital, pag-aari ng simbahan. Ang pinakamagagandang universidad, pag-aari ng simbahan. Pero yung mga hindi nag-aaral, yung mga may sakit sa lipunan, tinatakpan ng mga simbahan ang kanilang mata at iniiwasan dahil para sa kanila, ito ay kaabalahan. Malungkot, pero ito ang katotohanan. Those priests who stood every Sunday on the pulpit are preaching compassion, but they have none. Sapat na sa kanila magpakain ng lugaw sa mga kalye, magpakain ng lugaw sa kanilang mga simbahan, magpakain ng lugaw sa mga nagugutom. Hindi yun ang sagot. At hindi nararamdaman ng mga taong ito na sila'y mahal sa pamamagitan ng feeding program once a week ng lugaw. Ang lugaw ang pinakakahabag-habag at kaawa-awang ipapakain mo
sa taong mga nahihirapan. At sasabihin nila, at least may lugaw. Pero mga kapatid, that is not compassion. That is not compassion. Pakonsuelo yun ang tawag doon. At ito'y malungkot. And you know that. Yung bang tipong kunwari tumulong ka para mapagtakpan yung iyong mga kalokohan like the ABS-CBN. Kapuso Foundation, for instance. Yeah, narinig natin yung pagtulong, narinig natin yung pagdamay, pero hindi natin narinig yung pagnanakaw nila ng diversion ng kanilang mga bayad na dapat buwis. Hindi ko na po matiis eh. Kasi hanggang ngayon, marami pa rin tao, pinipilit pa rin baluktutin yung mali na sinasabi na nga po, inamin na nga po lahat na talagang ito'y malaking kapalpakan ng network na ito. But anyway, kumusta tayo when it comes to this? Hindi tayo mayaman, hindi tayo malaki, hindi tayo bongga katulad ng mga binabanggit natin ngayon. Iwanan natin sila. Nagamit ko lang sila example. Pero ang punto ay sa atin, tayong mga nakikinig ngayon. Kumusta tayo when it comes to being compassionate? Kakalungkot, minsan yung mga pastor, mga pari, mga leader ng relihiyon, ang siyang dapat ay gumagawa ng pagpapagaling ng sugat. Gumagawa ng paraan para maghilo man sugat, pero sila pa ang nagdadagdag ng insult to injury. Ito pang mga leader ng relihiyon na ito ang gumagawa ng sakit, humihiwa sa mga sugatan sa pamamagitan ng kanilang pagwawalang bahala. Nakuha niyo po ang gusto kong sabihin? Nasaan ang kahabagan sa mga leader ng relihiyon na ito? We cannot ignore the hurting world. The injured traveler of Jesus' story, pag-aralan po natin. In reply, Jesus said, a man was going down from Jerusalem to Jericho when he fell into the hands of robbers. They stripped him of his clothes, beat him, and went away, leaving him half dead. Ito pong road na ito, yung Jerusalem to Jericho, hostile road po ito, kaya binigyan ng emphasis yung road na yun eh. Dinala ng Panginoon ang kwento doon sa pinaka-hostile road. Doon sa road less traveled, kasi ito po yung hostile. Maraming robbery nangyayari doon. It was called the way of the blood because so many people were bushwhacked along the way by thieves and robbers. So, dinala ng Panginoon yung obvious na meron talaga, whether we like it or not, na may mga taong makaka-experience ng ganito. May mga tao sa mundo na makakaranas ng dapat kahabagan. We cannot ignore it. Hindi naman mauubos yung mahirap eh. Sabi ng Panginoong Jesucristo. Naalala niyo po nung binasag ng isang babae ang alabaster box, alabaster bottle, ibinuho sa paa niya ang pabango. Ano po ang sabi ni Judas? Sayang ika yan eh. Dapat yan ika, binenta na lang para ibigay sa mahihirap. Tingnan niyo po, mukhang compassionate si Judas, di po ba? Mukhang compassionate. Mukhang mahabagin. Iniisip niya yung mahihirap. Iniisip niya yung mga dapat tulungan. Mukhang okay. Pero deep inside his heart, hindi yun ang totoo. May mga tao na katulad ni Judas na mukhang mahabagin, mukhang gustong tumulong, pero deep inside ang motibo ay mali. Ano motibo ni Judas? Gusto niya na yung pagbebentahan noong pabango pupunta sa kaban at papasok na siya ang treasurer, siya ang may hawak ng kaban. Mga kapatid, anong sabi ng Panginoon? The poor will always be with you. Yung mga mahihirap, nandyan lagi yan. Kaya anong point ng Panginoon? Yung pagtulong at pagdamay, yung compassion sa mahirap, habang buhay nating gagawin yan. Nakuha niyo po? But the context of that, ang Panginoong Yesus, pinakamahalaga sa lahat na dapat paglingkuran. Ang point dito, kung tutulong ka sa mahirap, kung dadamay ka sa mahirap, dapat in the context of our love with the Lord. Dapat in the context of your love and service to the Lord Jesus Christ. Amen?
So, kumusta po tayo? Marami po kasi ngayon ang compassion katulad ni Judas eh. Tumutulong para pakitang tao. Tumutulong dahil may kamerang nakabantay. Dumadamay at nagbibigay dahil may kamerang nakabantay. At susunod, nakapost na yun sa YouTube, nakapost na sa Instagram, nakapost na po yun sa Facebook. Marami pong mga taong lasing na lasing sa mga palakpak ng kanyang kapwa-tao dahil siya'y matulungin. Amen? Nakakalungkot pero ito ang totoo. So ngayon ang tanong, yung injured travelers during the time of the Lord Jesus Christ ay inilarawan niya, binugbog, ginulpi, pinagnakawan. Ngayon sa panahon natin, sino ang katulad ng mga injured travelers na ito in our day? Mga kapatid, we are surrounded in our culture by wounded travelers. Those are the neighbors. Excuse me po. Those are your neighbors. Kaya kung tatanungin nyo, sino yun, Pastor Ruel? Sino ang mga injured travelers of our time, of our day? Well, hindi nyo na kailangan lumayo. We are surrounded in our culture by wounded travelers. Everywhere you look, people are plagued with hardship, with despair, with discouragement. Some are struck with injuries or illness that debilitate them and cause physical pain. Some are dealing with the stigma of the scars of emotional pain. Napakarami yung mga nakaranas ng divorce, yung iniwanan ng asawa, yung mga nangulila sa pagpanaw ng mahal sa buhay, yung mga nakaranas ng sexual abuse, nakaranas ng abortions, nakaranas ng kabigatan sa buhay, nasunugan, ang dami niyan. Some people are living in darkness of addiction, the inability to cope with certain temptations. Some live in spiritual confusions. Those are the people that the Lord Jesus is considered to be our neighbors. Now, the mission of the church, and that translate into the mission of believers, is to reach out with hope to a hurting world. That is what compassion is needed. That is where compassion is needed. With infinite love and compassion, our Lord understood the human predicament. Alam ng Panginoon na ang mga mahihirap ay lagi nating kasama. Pero ang ating Panginoong Hesukristo, He had deep empathy for people. He saw their needs, He saw their weaknesses, He saw their desires, and He saw their hurts. What about us? Tandaan po ninyo mga kapatid, every miracle He performed, I'm referring to the Lord Jesus, every miracle He performed, He did so because He saw a need in some people's lives, in some person's life. Nakuha niyo po? Nagpagaling ng mga bulag, nagpalakad ng mga pilay, nagpagaling ng mga ketongin, nagpakain ng 5,000, lahat ng mga himalang yon dahil nakita ng Panginoon ang pangangailangan ng tao at umiral ang kanyang kahabagan. His concern was always to uplift and never to tear down, to heal and to never hurt. This is what the church today needs to emulate and model. This is what's supposed to be the mission of our congregation. Amen? Mga kapatid, napakahaba po ng talakayan when it comes to compassion. Pero gusto ko munang ibitin kayo rito, tuloy natin bukas. Mahaba pong talakayan ito eh. Pero nagpupuri ako sa Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Dahil alam niyo po, ang buhay ko po ay isang living testimony of those people whom God sent our ways para maging kaagapay namin, para maging karamay namin sa mga panahon ng amin pong pangangailangan. Napakagaling po ng Diyos.
Lagi niya po kami pinapadalhan ng mga taong dumadamay. At kung ano man kami ngayon, sa aking pamilya, kung ano man ang aming kalagayan, it is because we are helped. We are helped by those people. And in the same manner, tinuturuan naman kami ng Panginoon na magbalik ng pagdamay din sa iba. Purihin po ang Diyos, mga kapatid. Sana po ay na-challenge tayo bukas, pagpapatuloy pa ho natin ang pag-aaral tungkol sa kasaysayan ng mabuting Samaritano para ipakita pa ang larawan ng compassion. Tayo po muna ay saglit na tumungo at tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan, lumalapit po kami sa iyo, patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat. Idinadalangin po namin sa iyo ang aming mga kapatid na may karamdaman, ang patuloy na kagalingan ni kapatid na Evelyn, ganon din po ang kapatid na Ding, Evelyn at Ding Cruz. Nawa po ay patuloy silang dumanas ng iyong paghipo para po gumaling na po sila sa COVID. Patuloy pong pagsama at pag-iingat sa tahanan ni kapatid na Ruby Bilang at ni Danny Bilang. Ingatan mo po sila at patuloy na palakasin ang kanilang pamumuhay at pananampalataya. Paghingi po ng kidney donor para kay Epoy at patuloy na pagsama mo po kay Romel sa kanyang dialysis. Patuloy mo pong samahan ang mga pamangkin ni Ate Heidi Mejia. Patuloy pong kalakasan para kay kapatid na OG Ramos, kay kapatid na Egay Cuadra, kay Tito M.A. Paredes, kay Tita Tessie Chu, kay Ate Myra Paredes Libertino at ang kanyang sambahayan, kay Ate Mildred Paredes, si Carl Jason Ruin, ang Lolo Abe po ni Dang, ang pamangkin po ni Kuya Bert Castillo, ang pagdadalang tao ni Jonah at ni Bless, ang kapatid na Jules Masalunga, ang aming si Kakang Lole, ang patuloy na kalakasan, si Kuya Bobby Marasigan, si Tatay David Marasigan, si Nanay Poste, ang Nanay Anchang, si Nanay Tateng, si Nanay Elong Santarin, si Nanay Engay, si Nanay Elisa Capillar, ang patuloy na kalakasan na ipagkaloob kay Tatay Eleno at kay Nanay Pasing Silya, ang kapatid na Ai Advincula, ang patuloy na kalakasan para kay Kuya Nestor Sinfuente, anak ni Tita Castillo, at ang resulta ng kanyang biopsy at mammogram. Kagalingan para sa nanay ni Ate Weni, ang patuloy na kagalingan at kalakasan din ni Ate Ruby Pakinggan. Idulog po natin sa Panginoon ang lahat ng ito. Dakilang Diyos na makapangyarihan, hindi lingid sa iyo ang mga nangyayari sa buhay ng aking mga kapatid. Dumadalangin po kami ng patuloy na pagpapala at pagkalinga sa lahat ng mga nagiging karanasan ng bawat isa. Alam namin you are the Lord who is in control. Wala pong nalilingid sa iyo, Panginoon. Inilalapit po namin sa iyo mga kapatid na ito. Pagkalooban mo po kami ng compassion sa mga nahihirapan at nangangailangan. Bigyan mo kami ng kahabagan at tulungan mo kami na maging instrumento ng iyong mga kamay. Gawin mo kaming iyong mga kamay upang humimas at tumipo sa mga nasasaktan. Tulungan mo kaming maging instrumento, Panginoon, ng pagdamay upang yung mga mundong ito na nasasaktan ay maging mahipo at maranasan nila ang pag-ibig mula sa iyong mga anak. Maraming pong salamat, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng papuri, sa iyo po ang lahat ng pasasalamat. Ibinabalik po namin ng karangalan sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Magandang araw po mga minamahal na mga kapatid. Sa oras pong ito ay nais kong batiin ang ilan sa mga nakasama natin sa pag-aaral. Ate Gina De Castro at Kuya Pedoy, pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Ate LV at si Kuya Dol Paredes, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kuya Jimmy Cuenca, magandang araw po sa inyo. Ate Betty and Kuya Nick Bautista, pagpalain po kayo ng Panginoon. At lagi nawa po na sumagana ang pag-ibig ng Diyos sa inyo.
Kapatid na Darren at Marlet Sakdalan, pagpalain kayo ng Panginoon. Nanay Hilda Mendoza ng Fox Creek, pagpalain po kayo. Tita Castillo, pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Ai Advincula, Ate Judith Advincula, magandang araw po sa inyo. Salamat po sa kwentuhan kahapon, Ate Judith. Ate Flor Delisa Maynes, magandang araw po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Mariví Frias, Meryl Cornejo, magandang araw. Kapatid na Raquel Bayot, magandang araw. Si Berna Causaren, magandang araw sa inyo mga kapatid. Kay Kumaring Ami Santos, pagpalain ka ng Panginoon. Kay Ate Malu Pasco, magandang araw. Kay Pinsang Randy Reyes, kay Nanay Belen Olaes, magandang araw po sa inyo. Kay Kuya Larry Montillano, kay Tita Mayra Paredes Libertino at mga kapatiran natin sa Aristocrat Restaurant, pagpalain kayo ng Panginoon. Kay Brother Dong Kalunya, pagpalain ka Brother Dong. At kay Annabel Cuenca, magandang araw sa iyo. Kay Ate Celi Advincula, kay Pastor Ombi Lontok, ang idol ko yan si Pastor Ombi, magandang araw sa iyo Pastor Ombi, pagpalain ka ng Panginoon. Kapatid na Larry Montillano, Ate Neri Cabral, magandang araw po sa inyo. Ate Ading and Kuya Dante Hinido, magandang araw po. Ate Nene Enriquez, pagpalain kayo ng Panginoon. Kapatid na Miriam Galvan, Jesser Icalya, magpagaling ka kapatid na Jesser. Ang pagpapala ng Panginoon ang patuloy mong maranasan. Sana ay makabalik ka na sa trabaho and everything will be okay with you. Ate Mirna Sinfuente, magandang araw po. Thank you po for praying para kay Dang. Kahapon po ay nagkaroon siya ng therapy para naman po doon sa kanyang vertigo. Ayan, so tinitreat po yung vertigo ngayon ni Dang. So salamat po sa inyong patuloy na panalangin. Eric Advincula, magandang araw. Ate Marie Cruz, magandang araw po. At kay Pastor MJ Velasquez, Pastor MJ, magpatuloy kayo sa paglilingkod. Ang biyaya at kalakasan nawa ng Panginoon ang patuloy niyong taglayin sa inyong ministeryo. At one point, naging estudyante ko to si Pastor MJ sa seminary. Lahat ng mga bagay na natutunan mo sa akin, gamitin mo ng matuwid sa paglilingkod sa Panginoon at you will go a long way, Pastor. Ganon din po ang kapatid na Marjorie Almasar, magandang araw sa iyo Marjorie. Ate Nelia Ramos, Ate Nel, maraming salamat po sa buhay ninyo. Kapatid na Rosalie Joseph, pagpalain po kayo ng Panginoon. Si kapatid na Febay Santos, magandang araw po. Yan. Sabi po niya, good evening po, watching you every night became my night routine. Makes my day complete. Ay, salamat naman po, Ate Fe. Ganon din po kay Ate Hasmin Lucero, Ate Mirna Narciso. Ayan, so pagpalain po kayo ng Panginoon. Kapatid na Agnes Causaren, Ate Telly Hernandez, salamat po sa buhay ninyo ni Kuya Chirit. Patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon. Kuya Emil Serrano, magandang araw po. Kuya Dol Paredes, Ate Heidi Mejia, Ate Ellen Gonzales and Kuya Monching Gonzales, Ate Delia Magkawas and Kuya Ban Magkawas, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kapatid na Echi Bartolome, magandang araw. Mga kaibigan, mga minamahal kong kababayan sa Pilipinas, kung meron po kayong mga pangangailangan kung anuman, baka po merong ibinebenta si kapatid na Echi, inyo pong dalawin yung kanyang page, yung kanyang Facebook. Ayan. So, tulungan niyo po yan, kapatid natin yan. Ano pa ba? Kapatid na Paz de la Cruz Perez, magandang araw po sa inyo. Ate Doti Chavez, ito pa ho ang isang babae ng Panginoon na talaga pong nung kami po ay nasa Cavite City, hindi po ito nakalimot sa aming sambahayan. Ate Doti, hindi ko po madalas nasasabi sa inyo to. Pero wala po marahil si Pastor Camia sa kalagayan niya ngayon kung hindi po dahil sa inyong pagdamay. Napakarami niyo pong nagawang mabuti sa buhay namin at hindi po namin yun makakalimutan. Ito pong si Ate Doti ay isa sa mapagmalasakit na tao sa buhay namin. Siya po ay lagi nakagabay sa mga manggagawa. Alam ko, ginagawa niya rin to ngayon doon sa pastor ng Caridad. Alam niyo po nung araw bago umalis ito, ikwento ko lang sandali, hindi naman sa pagbubuhat ng bangko ni Ate Doti. Pero nung araw, bago po ito mag-migrate sa Amerika, siya po yung, hindi po siya lupon sa pangangalaga ng manggagawa, pero siya po ang laging nag-aalaga sa amin, sa aking mga anak. Natatandaan ko, isa pa lang ang anak ko noong
aalis na po si Ate Doti papunta ng Amerika. Pero bago siya umalis, humanap po siya ng somebody na gagabay sa amin at tutulong sa amin sa aming pangangailangan. At alam niyo po, si Lola Emily Gamoras ay isa rin sa naging kahalili ni Ate Doti na tumutulong sa amin sa aming pangangailangan. At ang nagtap para kay Lola Emily na kami ay gabayan at tulungan, walang iba kundi itong si Ate Doti. Ate Doti, thank you. At gusto ko maiyak kasi hindi ko makakalimutan yung mga bagay na ginawa mo sa amin nung nasa Cavite City kami. Pagpalain po kayo ng Panginoon ang inyong sambahayan, ang inyong relasyon kay Kuya Bobby at sa inyong mga anak. Ayan, so meron pa ba? Echi, yan. Again, pinopromote ko po yung si Echi, yung mga taga Cavite area dyan. Tawagan nyo lang po at marami pong paninda yan eh. Okay, so ayan. Salamat po, kapatid na Rosalie Cunanan. Siguro po, tama na muna ito. At thank you po sa inyo pong patuloy na pagsubaybay at pagsama sa amin. At nawa po yung mga araw-araw na paalala sa atin ng salita ng Diyos ay nagagamit natin para makapamuhay tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos. Yun lang naman po ang ating intention. So God bless everyone. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia, para po sa Tinig ng Pag-asa.